Hello mga mi, magandang araw. So ngayong araw ituturo ko naman sa inyo kung paano ko nga ba ginagawa yung task list na to. At somehow baka makatulong din sa inyo in the future. But anyways, ito na nga. First thing first is gumawa muna kayo ng Google Drive. Kapag nakagawa na kayo, ganito yung itsura niya. Maganda rin sana kapag wala masyadong files na nakalagay dito para makip nyo talaga yung files nyo from first year to fourth year kung plano nyo i-keep lahat ng academic outputs ninyo. Sa left side ng monitor, makikita niyo yung plus sign na nakalagay na new. Tapos, i-click niyo yung new folder. Tapos, ganito yung lalabas sa monitor. Dito, ilagay niyo na yung pangalan ng folder na gusto nyong gawin. So, sa case ko, ganito yung ginawa ko. Yung degree program yung nilagay ko. Tapos, nung kinlik ko yan, wala pa syempreng laman. Tapos, same process pa din. I-click pa rin yung plus sign sa my left side. Tapos, maglagay na kayo dito ng mga folder o name ng folder na gusto nyong ilagay. So, for example, yung sa akin, nilagay ko na is first year hanggang fourth year. Tapos, ganito na rin yung itsura niya after mailagay lahat ng name ng folder. 2 sem lang naman per year, kaya naglagay lang ako dyan ng first sem at saka second sem. Pagkatapos niyan, pumunta ulit kayo sa may plus sign, tapos i-click niyo yung Google Sheet. So, ganito yung itsura niya pag wala pang laman. Naglagay na rin ako ng names per column, tapos kayo na bahala kung paano nyo yan gawin. Sa akin, hinighlight ko lang siya, tapos naglagay ako ng border para mas maganda tingnan. May choices din pala dito sa borderline, kaya kayo na lang bahala mamili kung anong bet nyo. Pwede din kayo mamili ng kulay para sa borderline nyo. But anyway, sa akin, wala naman akong nilagay dyan kasi gusto ko lang plain and simple. Doon lang sa title, nilagyan ko lang yan ng highlight na maroon since maroon nga yung kulay ng PUP. Naglagay lang ako ng data validation sa column C, second line, para hindi ako mahirapan. Maganda kung meron na kayong subjects na available para malagay nyo na lahat ng title dito. Ito, sample lang naman yung nilagay ko. So, meron ako nilagay dyan na analytics, mathesis, HKC, at saka araling panlupunan. Very sorry na pag-alataan mo matanda na, no? Hindi ko alam kung naiintindihan niyo pa ako. Pero ito na yung itsura niya na pag nalagay na natin yung rule. So, hindi na kayo mahirapan mag-type ng isa-isa per subject kasi nga, nilagay niyo na yan dyan. Tapos, i-click niyo lang yon, tapos i-drag down para lahat ng subjects malagay na doon sa baba. Kung gusto niyo naman mag-copy ng link para sa Google Drive, ganito lang ginagawa ko. Punta kayo sa folder, tapos copy link niyo lang. Tapos, pagdating nyo dun sa task list, dun nyo i-paste or Control-V. Basically, ganyan lang talaga ginagawa ko kapag may mga folder yung professor. Tapos, dito ko lang talaga nililink or kinakopy ko lang yung link ng folder nila. Tapos, nilalagay ko dito sa task list. Para kapag tiningnan ko, madali lang siyang makita. Pwede nyo ring i-copy yung Google Docs or PDF na nakalagay sa G folder ninyo. Ito yung sample ko ha. Reading for async. Prior to class, kailangan meron daw reading. Sa anong subject to? Sa performance. Nandito nakalagay lahat ng ng subject ko. Tapos, sino yung professor? Lalagay nyo dyan. Anong pangalan ng professor? Type of submission. NA or not applicable kasi nga, reading lang naman to. Tapos, where to submit? Again, reading daw ulit kaya hindi siya applicable. And ano yung module? Ito yung module niya. Quiz task link, wala akong nilagay kasi wala namang binigay yung professor. It's just that kailangan lang basahin tong module niya. So, ayun lang. Sana nakatulong tong video na to sa mga gustong mag-organize din ng kanilang tracker sa pasukan or sa darating na pasukan. Ilalagay ko na lang din sa comment section yung template nito para masundan nyo. So, yun lang. So, ayan lang. Thank you for watching. Bye!